Itong vlog na to ay about sa CFO experience ko. Paano namin to nakuha at ano yung mga kailangan na requirements na hiningi sa amin para magkaroon kami ng CFO certificate. So, ano po yung CFO certificate? Yung CFO certificate po ay ito ay ginagawa ng Department of Migrant Workers po since way back 1980s pa daw. Based dun po sa seminar namin. So, ito po ay seminar kagaya ng PIDOS. So, kung familiar po kayo sa PIDOS, katulad ko po, dati po akong OFW, ito po yung seminar na kung saan binibrief kayo kung ano yung mga culture, bawal, at dapat gawin doon sa bansang pupuntahan nyo. Katulad ko po, nag-work ako sa Middle East, sinabi nila, bawal ganito, bawal ang ganito, ganyan. Anong gagawin mo? Saan ka hihingi ng tulong? Ano yung address ng embassy doon sa Middle East? Ano yung contact number nila? Ganon. Tsaka sinasabi nila yung mga karapatan mo, ganon, na may rights ka, ganon. Ano po kayo, papanoodin po nila kayo ng mga videos about sa mga abuse na nagagawa po, na ginawa po sa mga Pinay na nakapag-asawa ng ibang lahi, yung mga abuso, ganon po. Tsaka po, sasabihin po nila kung anong dapat mong gawin, especially po sa relationship. Kunyari, nagkakaaway kayo, ganyan. Hindi kayo pwedeng pataasan ng pride, ganyan. So, para nagbibigay po sila example para paano kayo magkakaroon ng magandang relationship. Siyempre po, lalo na kung ibang lahi ang papakasalan nyo po. So, tsaka po yung language barrier, di pa po. Parang mag-effort kayo na matutunan yung isa't isa, tsaka yung culture ng isa't isa. So, sa akin naman po, Pinoy ang aking asawa, ang aking fiancé. Kung mag-medical po ako, lagi na po ako nag-check kung may available na seminar for CFO. So, ang tagal po. Wala po talagang available. Then, nung tinaray ko po, sabi ko mag-try kaya ako mag-login before 7. Doon po, nagkaroon ako ng chance na mabuksan yung website ng CFO. Nag-login po ako 6:55 AM. Pagkabukas ko po ng portal, nag-try po ako mag-sign in. Tapos po, doon sa sign in, nakalagay kung yung personal information mo, passport, tsaka passport number. Tapos po, sasabihin doon kung meron ka ng visa or wala. Pagka-sign in ko sa portal at pag-fill out ko ng mga kailangan doon, naka-receive ako ng email confirmation na gumawa ako ng account sa CFO website. Then after that, after 4 minutes, naka-receive naman ako ng another email kung saan pinagre-require nila ako na magpasa ng mga required documents prior to telecounseling. Tapos, kailangan ko siyang isend sa ganitong email or email ng counselor for checking and verification. So, yung first 4 lang ang kailangan na ipasa muna. Then, after nun, yung counselor na ang aking kapalitan ng email. Pagkapasa ko ng mga initial requirements na hiningi sa akin, same day, pero hapon na yon, humingi naman siya ng additional requirements. Doon hindi pa rin po ako nabibigyan ng slot para doon sa seminar, nag-email na po ako sa mismong CFO. Ang dami ko pong in-email para lang mabigyan ng action. Nabigyan po ako ng slot for seminar noong June 1. Thursday po yon, 2 PM. So, pagkabigay po sa akin ng slot, so talagang hindi na po ako kumain nun para lang maging ready. So, medyo late po sila nag-start. Kung 5 minutes late lang. 5 or 10 minutes late. So, hindi ko na po maalala. Then, pagka-seminar, ang tagal po ng seminar. Like, siguro, 2 hours kami. Kasi sabi nila, mabilis lang. Pala, hindi po. Sobrang tagal ng seminar. Pero, madami naman kayong marirealize pag napanood niyo yung mga video. So, ano po, yung first part, may mga papanood po sa yung videos, like abuse, ganyan, may pinatay. So, medyo scary kaya i-ready niyo po inyong mga puso at luha. At then,
Pagkatapos nun, biglang nag-on-cam na po yung counselor. Tapos nag-discuss po siya about family, about relationship, about abuse, about kung saan mo matatagpuan ng embassy, anong phone number, ganun po. So, madami pong di-discuss. Interesting din naman po. Then, dahil nga po wala pang visa on hand, hindi po ako nabigyan ng link. Yung link po doon, may sasagutan kayo about personal informations din po. Then, pagkalagay doon, mabibigyan kayo ng copy na ng CFO certificate. Pero, magbabayad lang po kayo ng 30 pesos. Pagkatapos po nun, may certificate na kayo. Pwede nyo ipaprint or pwedeng i-save nyo lang sa cellphone nyo. Tapos, dahil wala pa po akong visa nun at hindi pa dumadating, and Thursday nun, so Friday wala silang trabaho, Monday pa po ako makakapag-pasa. Kahit po ipasa ko, hindi nila ako re-replyan. So, yun lang po yung part na problema ko nung hindi pa ako makapagpasa. So, yun lang po yung kulang ko, visa. So, so June 2, dumating yung visa ko, sinend ko agad sa kanila. So, nung Monday, siguro around mga tanghali po yun, nabigyan agad ako ng link. So, yun po, nung June 5, nakatanggap na kami ng CFO certificate, pinaprint ko po, tapos na, yun na po yung CFO. Madami lang siyang step, depende po sa counselor. So, tatandaan nyo po, yung counselor, pwede po siyang humingi ng additional na requirements. Kunyari po, hindi po siya kontento, ganyan. So, hihingi pa rin po siya. Nasa kamay nila kung makakaalis kayo ng bansa o hindi. Kasi bago po ako malis, pagka-check-in ko po, daan kayo ng immigration, hihingin po yan. Hindi po kayo makakaalis ng bansa na walang CFO certificate. So, titignan lang nila yan. Tapos, verify, pagka, okay na, ibabalik na rin sa inyo. Sana i-like nyo ang aming mga vlogs and tutorials. At kung may questions po kayo, I'll try to answer kung ano po yung personal experience ko at alam ko about doon sa tanong nyo. And also, please subscribe to our YouTube channel para marami pa po kaming magawang vlogs at tutorial videos. Yun lamang po, and thank you so much. Sana po ay makapasa kayo sa US Embassy interview at makakuha ng CFO seminar slot as soon as possible.